papunta doon ay talaga naman sa big screen. Ang mga tao ay nakatutok, no? At gayon din siyempre doon sa mismong St. Peter's Square sa gitna ay talagang hindi mo na mahulugan ng karayom sa dami at hiyawan ang naririnig natin. May ibang mga napapaiyak, napapaluha. Nung nakita ang pusling usok dito sa chimney ng Sistine Chapel. Kaya talagang sabi nga nung iba, Habemus Papam, we have a pope. Inunahan na nila, no? Yung magiging proto-deacon na mag-announce kanina dahil sobrang saya. May mga nakikita pa tayo dito na syempre pa talagang nagsumasayaw sa tuwa, may ibang napatalon at marami ang naghiyawan. At alam natin na meron na tayong 267 Supreme Pontiff of the Roman Catholic Church. Siya na ang mapipili. At kung sino ang napili na bagong Santo Papa ay inaabangan natin dahil within from to day no, na nakita natin itong usok na ito sa chimney sa Sistine Chapel na puti, 40 minutes to an hour, inaasahan na yung proto-deacon niya ay lalabas sa central balcony ng St. Peter's Basilica, Pia, no? At syempre, i-anunsyo na yung mga katagang alam na natin, yung Habemus Papam, sa Latin na sinasabi nga na we have a pope. At pagkatapos noon, shortly after, ay lalabas naman ang bagong Santo Papa. Siya ay tatawagin muna sa kanyang toong pangalan at pagkatapos noon ay tatawagin siya sa kanyang napili na pangalan. Talagang napakagandang moment ito sa history. Sabi nga, lalo-lalo na sa mga Katoliko na nasa 1.2 billion at marami talaga ang nag-aabang sa kung sino kaya, no, Tia, ang magiging susunod na Santo Papa. Tia? Connie, nakikita namin rin sa video, tuloy-tuloy na yung dambana. Hello, Tia? Oo, Connie, naririnig mo rin ako? Tia? Yes, Connie, do you hear me? Medyo putol-putol, pero ito ang i-announce ng proto-deacon para lang alam natin, sasabihin ng proto-deacon yung bagong pangalan ng bagong Santo Papa. Sasabihin niya yung famous line na Annuncio Vobis Gaudium Magnum Habemus Papam. Yan, tapos lalabas na ng immediately afterwards ang dun sa apostolic blessing, magbibigay na yung bagong Santo Papa ng Urbi at Orbi na siyang gagawin niya dyan mismo sa central balcony ng St. Peter's Basilica. No, yung Urbi at Orbi, ito yung sinasabi to the city and to the world. Ayan. So, napakagandang na marinig natin kung ano nga ang mga mangyayari pa dito. Tapos itong ma-witness natin kung sino ang lalabas mamaya-maya lamang. Connie, ito nga ang sinasabi nila, no? Ito na yung ikatlong pagpapausok or the third smoke na lumabas. At ito, at the third smoke, nakita natin yung puting usok. At doon sa mga naging analysis, yung mga report no, ng Vatican media, pati na rin ng mga Monsignor, sinasabi nila na the third smoke is actually quite historical, very important. Yes, Connie, naririnig mo ako? Talagang hirap na hirap tayo ngayon sa signal. Siguro sa dami na rin na gumagamit dito ng internet. Napakarami. Ang estimate nga ng Vatican Police at narinig na natin ay nasa 250,000 ang katao na narinig ito ngayon sa St. Peter's Square, Pia. Pero alam mo kanina, bago pa a little over siguro na lumabas itong usok few minutes before that ay nakausap naman natin isang pare. At actually marami kanina nakausap natin na nagsasabi na ang paglabas ng bagong Santo Papa kahit pa sino ay talagang susuportahan nila, syempre pa buong buo ang suporta, hindi lamang ng mga Filipino priest o mga kaparian natin, kundi sa lahat ng pwedeng possible hope, sabi nga nila. At sabi nila, ang maganda daw ngayon ay syempre parang ang tugon ng simbahang Katolika ay hindi na masyado doon sa medyo traditional, kundi mas lumalabas na yung mga pari, mas tinatanong na kung ano mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan, lumalabas talaga para makita ang pangangailangan
ng bawat Katoliko. So, lalong-lalo na sa pagpapalakas ng pananampalataya, sabi nga. Pia, gusto ko lang sabihin, kung mapapakita ko lang sana ngayon ang mga video dito, napakaganda. So, napakaganda ng mga ngiti, kanya-kanya sila ng bitbit ng mga flag dito, mga bata, matanda. Parang wala tayong nakikitang malungkot eh. Pia, talagang lahat ang lalaki ng ngiti at very much in high spirits. At nagtatakbuhan pa nga yung ilan, talagang gustong-gusto na makapunta doon sa loob mismo, sa mismong St. Peter's Basilica area or doon sa may square man lang, no? Kitang-kita natin. So, marami tayong mga nakausap na pari at sinasabi nga nila, tabayanan din nila. Maraming nagpuntang pari mismo sa St. Peter's Square para masilayan nila mismo personal nga din daw kahit sila ay gusto nilang makita ang paglabas ng Santo Papa mamaya. Connie, kami may mga nakita kami, no, pa isa-isa na maliliit na watawat ng Pilipinas. Ikaw ba, may mga katabi ka dyan mga Pilipino? Nakausap mo ba sila ngayon? Yes. Pia, kung ang tinatanong mo ay tungkol sa iba't ibang mga flags, no? Ay talagang nagkanap iba't ibang laki kasi, di ba? Marami din ang mga nagdala at nagbitbit ng sariling watawat ng Pilipinas. Siyempre pa, dahil marami rin ang mga Pilipino, hindi ba na nakatira dito sa Italy at ganun din. Siyempre, yung ating mga kaparian dito, napakarami rin. Nasa 2,000 ang mga pari at mga religious people na nagtatrabaho, nagbibigay ng kanilang serbisyo para sa Roman Catholic Church dito sa Italia. Kaya talagang ang mga nakikita nating flags ay parte na lamang din siyempre ng pagbibigay nila ng halaga dahil ito yung simbolo, di ba, na kahit saan man sa mundo merong Katoliko with 1.2 billion, sabi nga ng mga mananampalataya. No? Yung mga flags na yan, kanya-kanya rin siyempre sila na pagsabi, no, ng kanya-kanya sila na pagsabi ng in support din sa mga merong sinasabing kardinal na representante dyan naman, no, sa 133 na mga cardinal electors. Kung inyong naririnig, ang kalakas, no, ang hiyawan, lalong-lalo na doon sa may pinakagitna ng St. Peter's Basilica, kanya-kanyang wagayway ng kanilang mga bitbit na flags, masayang-masaya. Pinapakita rin siyempre sa mga naririto naman at nanunood sa malaking mga screens na nagkalat dito sa may St. Peter's Basilica, yung ating masisilayan mamaya na central balcony, di ba? Yung mga ngiti ng ating mga kababayan. I think ito mga pinapakita na mga Pilipina, piano dito sa widescreen. Kaya yung mga kapwa Pilipina natin, nakakita ng mga watawat ng Pilipinas, nagkiligawan. Ganun din yung ibang lahi. So very, very happy, festive ang mood dito. Ang ating temperatura ngayon, Pia, ay nasa 20 degrees. So not so bad, no? Parang aircon weather. Pero it gets chilly. Sabi nga, mas magiging malamig, no? Up to mga siguro 14, 15 yan. Ganun usual pag habang gumagabi. Ang oras pala natin ay nasa 6:21 na ng hapon dito. No? 6:21 ng hapon dito sa Roma. At Pia, alam kong madaling araw na rin dyan sa inyo. No? At iaasahan natin, ito na. No? Talagang mas marami pa ang dadagsa. Galing dito sa aking kinatatayuan, papunta doon sa pinaka-main ng St. Peter's Square, talagang hindi na matapos yung dagsa, no? Yung influx ng tao. Galing sa kabilang dulo, papasok sa St. Peter's Square. Ayan. So, bawat isa dito ay may kanya-kanyang bitbit na kwento, na storya, bawat isa sa kanila ay nananatili at yung buhay na pag-asa, kumbaga, na dulot pa rin siyempre ng pinaka-Supreme Pontiff ay pinaka-leader, di ba, ng simbahang Katolika. Yeah. Connie, nakikita namin, no, yung pwesto mo, parang tanaw na tanaw mo, yung central balcony. So makikita mo paglabas ng Santo Papa. Yes, Pia? Oo, naririnig mo ako, Connie? Yes. Oo, so anyway, Connie, kasi nakikita natin na napakaganda ng pwesto mo. Parang tanaw mo yung central balcony.
At Yes, Pia? yes, Connie, inilalarawan namin no, yung pwesto mo dahil expected natin na matatanaw Yes, ni Pia? Connie ang paglabas ng Santo Papa mula sa kanyang pwesto. Alam po natin na gaya ng nabanggit natin kanina, ito na Yes, ang... Pia. Go ahead, Pia. yes, Connie, alam natin na ito yung ikatlong pagpapalabas Pia, ng hindi kita usok. marinig, no? Wala akong marinig sa kasalukuyan. Pero just the same, gusto lang din natin na ma-report dito yung mga pinakahuling nagaganap dito pa rin po sa St. Peter's Square, buong stretch ito no ng kalsada all the way doon sa pinakadulo ay may tao. Kung may perfect description tayo, Pia, ng di mahulugan ng karayom, eto na yon. Lalong-lalo na pagdating doon sa mismong gitna ng St. Peter's Square at Basilica. Alam nyo, dito sa aking kinatatayuan, nakikita natin, no, sabi ko nga kanina, walang tao na I think hindi naging masaya sa nakita nilang puting usok, no? Dahil ito nga ay sumisimbolo na meron ng bagong Santo Papa, 267, sabi nga, na Santo Papa. At katulad ni Pope Benedict XVI, pang-apat na boto rin nakuha nitong bagong Santo Papa yung kanyang posisyon bilang Supreme Pontiff ng Roman Catholic Church. No? Katulad ni Pope Benedict, pang-apat na botohan. Yan. So, napakaganda talaga. Hindi natin masyado makita ngayon, Pia, pero dahil sa dami ng tao, pagka tuwing merong mga kababayan nila na nakikita sila o kaya mga flag, no? Ng mga bansa, dahil ang dami nga dito, naghihiyawan. At talagang ito yung masasabi natin perfect description ngayon. In high spirits ang lahat. So magandang-maganda ito dahil nakakapagbuklod, sabi nga, doon sa mga tila nawawala ng pag-asa, di ba? Dahil sa pananampalataya, nag-dwindle, nawawala kapag nakakaranas ng problema. Pero sa mga panahon daw na ito, sabi nga ng mga pare na aking nakapalayaan kanina, ay napagbubuklod ng ganitong mga okasyon ang mga mananampalatayang Katoliko. So, ito'y napakaganda. At sabi nga, hindi, of course, gusto ng lahat na, sabi nga ng ating mga nakausap na pare, na siyempre, na proud sila kung magiging Pilipino o hindi man. Pero ang importante ay yung sila mismong mga kaparian, diba? Sila yung magiging example na maganda para doon sa mga nasasakupan. Kumbaga sila yung magli-lead, di ba, sa kanilang mga shepherds. Parang sila yung magli-lead shepherd doon sa kanilang mga sheep na i-guide towards having a better relationship sa ating Panginoon. Pia. So, ganyan ang gusto mong mangyari. No? Hindi lamang na parang ito ay spectacle, sabi ka. Kung hindi, ito ay magsisilbing, kumbaga, nasimula ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Pia. Connie, naririnig mo ko? Okay, alam natin medyo mahirap ang linya ng ating komunikasyon kay Connie Sison na nag-uulat po live mula sa Vatican. Pero subukan natin, Connie, dinig mo ko ngayon? Alright, mukhang... Ano yan, Pia? Okay, so Connie, kasi ito na yung ikatlong pagpapalabas ng usok, hindi ba? It's the third smoke mula nang mag-umpisa yung papal conclave. Pero malalaman ba Yes, natin... Pia? Connie, malalaman ba natin kung umabot sa 4 o 5 beses ang botohan ngayong nakita na natin yung third smoke? Yes, oo. Kasi ang sabi nga, di ba, hindi pa 7 o'clock, di ba? Pero lumagpas naman sa 6 p.m. So parang hindi natin kung umabot kung 4 o pang-5. Pero ang speculation lang naman ito nung ilan sa mga paring na kausap natin, baka pang-4. Pero pwede rin talaga pang-5. So mag-aantabay tayo, Pia, ng 8 mula mismo sa mga kinaupulan sa Holy See Press Office. Kaya yan ang isa sa mga goals natin na malaman kung hindi siya talagang eksakto sa 6 p.m. dito sa Roma, no? 7 o'clock dito naman sa Roma at 5:30, dito sa Roma kanina, yung pang-4 at 7 p.m. naman
panlimang botohan. So, aantabayanan natin kung alin ba talaga. Yeah. Alright. Connie, sa ngayon magpapasalamat muna kami sa iyo, no? Makikibalita ulit kami sa iyo mamaya dahil alam natin mahaba-haba pa yung hintayan hanggang sa mismong paglabas ng ating bagong Santo Papa mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. So, Connie, magpapaalam muna kami sa iyo pansamantala. Kukuha po tayo ngayon ng update mula naman kay GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte mula rin sa Vatican. Andy, nakita namin yung pwesto ni Connie. Nasa labas siya ng St. Peter's Square. Saan ka banda, Andy? Anong natatanaw mo sa ngayon? Pia, habemos Papa at napakasaya ng sitwasyon dito. Kung makikita ninyo dyan sa inyong monitor sa telebisyon, yung facing ng St. Peter's Basilica, yung mga colonnades, yung mga malalaking column na nasa kaliwang side, nandun ako sa taas, nandun ako sa terrace nun. At napakalapit ko, kasama ko dito sa ang ating kapusong singer na si J.E. Marasigan Pangan, at napakalapit namin doon sa balcony. Kaya kitang-kita namin dito. Nag-aabang kami ngayon kasi sinasabi na 40 minuto hanggang 1 oras ay lalabas na yung bagong Santo Papa. So, mula nung lumabas yung usok hanggang sa natapos itong pagturod ng kampana, ngayon ay nasa 6:28 p.m. na at inaantabayanan namin ngayon kung ano yung kung sino lalabas sa bagong Santo Papa. Samantala, dahil dito sa posisyon ko, nasa taas ako ngayon, kitang-kita ko yung nasa rooftop ng mga iba't ibang building. Ngayon nakaharap ako doon sa mga building sa Vatican City. At kapag ngayon tumalikod ako, nandun naman sa Rome. Ito, pupunta lang ako doon sa posisyon para makita ko Alright, yung mga Andy. yung mga tourists, yung mga yes, Pia. Yes, Oo, Pia. may nakikita kami, lumalabas na yung Swiss Guards, may marching band. Ito ba'y hudyat na papalabas na mula sa balkonahe ang ating bagong Santo Papa? Tama ka dyan, Pia. Nakikita ko rin sa ating posisyon ngayon yung mga Swiss Guards na nagmamarsya. Inaantabayanan pa natin sa mga susunod na minuto kung ito na nga talaga yung hudyat ng paglabas ng Santo Papa. Pero ito, merong banda na ito na nga, papunta sila sa gitna ng St. Peter's Square at lahat ng mga pilgrim na nandun sa baba ng St. Peter's Square ay nakatutok lahat ng camera doon sa mga nagmamarsya na yan. Balik sa'yo, Pia. Alright, so Andy, sabi mo, ikaw ay nandyan, no, sa pinakaharap. So talagang makikita mo ang bagong Santo Papa paglabas niya. May mga kasama ka ba dyan na Pilipino? Kasi sabi ni Connie kanina, napakarami ring paring Pilipino na nag-aabang dyan. Sa ngayon, Pia, dito sa ating kinatatayuan ngayon sa terrace, 3 kaming Pilipino na nandito. Yung kasama natin si J.E. Marasigan Pangan na ating GMA News Stringer at isa pang Pilipinong photojournalist naman. So, kanina, nung basing puting usok, babalikan ko lang yung mga pagkakataon na dahil siguro mga 2 minutes before nun, nagpalapakan yung mga tao dahil akala namin yun na yung puting usok. Yun pala, meron nang lumapos ibon doon sa may chimney. At kaya kami naman, naghahanda ako ng mga isulat ko. Tapos biglang nagpalakpakan yung mga tao ulit, nagtakbuhan kami dito yung mga media dito. At biglang, yun nga, lumabas yung puting usok. At talagang ang dami dito ng yung mga naging emosyonal na paiyak, iba at talagang tuwang-tuwa. Ibang klase yung karanasan dito dahil ang lapit namin doon sa view, doon sa balcony, pati doon sa may 15 chapel, doon sa may chimney. Tanaw na tanaw namin dito. Well, Andy, kami nga na narito sa Pilipinas, nanonood sa telebisyon. Talagang ramdam namin yung kasiyahan, yung pagka-excited, yung pananabik na makita ang ating bagong Santo Papa. So, na-imagine namin kung paano pa kayo na nandyan. At talagang may front row view, front row seat sa balkonahe dyan sa St. Peter's Basilica. So, Andy, hindi ba kanina tuloy-tuloy din yung mga kampana nung lumabas yung puting usok? Tama ka dyan, Pia. Binantayan ko yung kampana doon kasi malapit ako doon sa kampana na nasa facing ng St. Peter's Basilica, nasa left side. Binantayan ko to, umabot ito ng halos mahigit 5 minuto at tinututukan ko
ngayon may hawak akong flag ng Pilipinas at nakaharap ako dun sa mga building at yung mga pare, yung mga padre at talagang nagpalakpakan at nagkawayan sila dito at ngayon nakaantabay sila. Ngayon naman, nakaharap ako dun sa pababa, dun sa may left side ng entrance ng St. Peter's Square. Yung mga yung nagtatakbuhan at ngayon nagkukumpul-kumpul doon sa security area dahil nga nung nalaman na puting usok ang lumabas ay talagang mabilis silang gumisita dito. Pumunta dito sa may security area. Kanina doon sa ating dito nagtatanong-tanong tumatakbo nga ulit kayo yung mga pilgrim at yung mga turista mula dito sa security area. Kanina nalaman natin sa Italian police na sa loob ng isang oras mula sa paglabas itong puting usok, ide-deploy yung mga abot sa 1,000 volunteer para tumulong sa security at sa mga medical emergency at kung ano pang mga assistance na kailangan. Ngayon nagkukumpulan na at paparating na yung napakaraming mga deboto, mga pilgrim dito sa loob ng St. Peter's Square at sa mga nakapaligid na mga kalye at mga piazza dito. Tia? Andy, ano pa bang pwede nating asahan or i-expect kapag lumabas na ang bagong Santo Papa dyan sa balkonahe? Alam natin na siya ay magbibigay ng kanyang urbi at orbi to the city and to the world. May chance ba na ang bagong Santo Papa ay bababa sa St. Peter's Square? Sa pagkakaalam natin sa tradisyon, yung Santo Papa ilalabas muna doon sa balcony para sa kanyang urbi at sa unang appearance niya bilang Santo Papa. Alamin natin kung magkakaroon na bumaba dito sa St. Peter's Basilica para kumustahin yung mga pilgrim na nandito. At ngayon nakatingin ako sa balcony ng St. Peter's Basilica. Yung mga turista na nasa loob kanina, saktong-sakto nung paglabas nila ay may puting usok. Talagang huminto sila doon sa plaza, sa plaza harapan nung St. Peter's Basilica, nung balcony at talagang nagpalakpakan sila. Ngayon, clear na, pinalis na yung mga turista na nandoon dahil wala na tayong nakikitang tao sa ilalim nung balcony o doon sa plaza, sa open area sa balcony. Andy, nakikita namin yung mga tao dyan, nagpapalakpakan, nabanggit mo yung mga turista. Sa mga nakarang araw ba, bukas pa ba yung mga establishmento dyan sa paligid ng St. Peter's Basilica at sa St. Peter's Square? O para ba siyang national holiday na dahil ang lahat ay nag-aabang dito sa magiging resulta ng Papal Conclave? Nako sa mga nakalipas na araw natin na pagbabantay dito sa chimney watch ika nga ay mabenta kung talagang yung mga establishment dito, yung mga tindahan dito, talagang sobra-sobra ang dating ng mga pilgrim dito. Kaya naman sa ibang mga souvenir stores na nakita natin, of course, meron pa rin ng mga souvenirs ni Pope Francis. Pero talagang iba, dahil nataon itong okasyon na to, yung funeral ni Pope Francis, pati itong Papal Conclave sa Special Year of Jubilee. Kaya halos araw-araw yung mga pumupuntang pilgrim dito mula sa iba't ibang bansa. Kanina, nung nagtatanghalian tayo sa isang restaurant dito, may mga nakasalubong tayong mga Pilipino na nanggaling pa sa Los Angeles, sa California, at talagang nakatakda raw yung kanilang pagbisita dito sa Vatican City dahil nga sila doon sa mga pilgrim na talagang nakaantabay at gusto nga nila sanang makita si Pope Francis para sa isang papal audience. Pero sabi ko nga sa kanila, baka hindi ibang Pope na ang makikita ninyo posible ngayong araw. At nagkatotoo nga dahil ilang sandali na lang mula ngayon ay lalabas na ang bagong Santo Papa at yan ang ating inaantabayanan. Yun din, yung mga ibang tourist din na nakausapan natin mula pa nung funeral, yun din ang kanilang mga kwento. May mga pilgrims mula sa Cebu, mula mismo sa Pilipinas, mula sa Amerika, mula sa Europa. At talagang dahil itong sitwasyon na to ay nataon sa special jubilee year na may temang Pilgrims of Hope. Kaya naman
hindi mahulog ang karaan. Katulad nga ng sabi ni Connie kanina, yung sitwasyon sa St. Peter's Square, pati dito sa Vatican City. Tia? Alright, Andy, naku, maraming salamat. Kami ay tatawag ulit sa iyo mamaya, no? At makikibalita dahil ito nakikita natin napakarami pang nangyayari. May bagong lumabas at talaga mala piyesta na ang kaganapan dyan sa St. Peter's Square. Maraming salamat sa iyo, Andy Peñafuerte III, nag-uulat live mula sa Vatican. Mga kapuso, ganap na 12:08 o 8 minuto pasado alas 12 ng hating gabi, oras po dito sa Pilipinas, lumabas ang puting usok mula sa chimenea ng Sistine Chapel. Yan po ang naging indikasyon na may bago na tayong Santo Papa. Nagbuni po ang mga Katolikong nag-aabang sa St. Peter's Square at inaabangan na rin ang paglabas ng bagong Santo Papa sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Ang nakita po natin kanina, nung lumabas po yung puting usok, ang itinatawag na third smoke o ikatlong paglabas ng usok. Wala pong katiyakan kung ito po ay nangangahulugan na umabot sa 5 beses o hanggang 4 na beses lang yung botohan. Dahil ang alam po natin, sa unang araw ng Papal Conclave, kahapon po yon, dun sa first smoke, isang botohan lamang po yon. At kanina po, kaninang hapon, oras dito sa Pilipinas, dun sa second smoke, nakita natin, itim ulit yung lumabas na usok. Ibig sabihin, umabot na sa second and third vote or second and third balloting yon. Pero sa ngayon, hindi po tayo makatiyak, no? Kung umabot pa ba sa fifth vote or sa ika-4 na botohan pa lamang, ay nahalal na ang ating bagong Santo Papa. At hindi natin rin alam kung malalaman ba natin pagkatapos sabihin kung sino ang bagong Santo Papa, kung ano ang nangyari dahil alam naman po natin na ang mga kardinal ay nagkaroon ng oath to secrecy. Ibig sabihin, hindi po pwede nilang sabihin kung ano yung naganap sa loob ng botohan habang isinasagawa ang conclave. Hindi po pwedeng sabihin kung ilang boto po ba ang nakuha ng ating bagong Santo Papa, kung ilang boto ang nakuha ng iba, sino yung mga ibang naging frontrunner. Ang alam lang po natin na may katiyakan, kailangan po ng 2/3 of 133 votes. Ibig sabihin, 89 votes at least para maihalal ang ating bagong Santo Papa. At sabi nga po nila na itong third smoke or yung 4th to 5th ballot ay talagang very historic o makasaysayan. Dahil halimbawa, si Pope Benedict XVI po, siya po ay nahalal nung third smoke, either the 4th or the 5th ballot. Sabi rin po nila, at that time, no, si Cardinal Joseph Ratzinger, bago siya naging Pope Benedict XVI, isa po siya sa mga frontrunner. So naniniwala po ang ibang mga eksperto na posible kapag ganito kabilis, no, ang botohan, posibleng isa sa mga papabile na nababanggit o isa sa mga frontrunners ang nahalal. Pero syempre, hindi rin tayo makakatiyak kasi halimbawa, si nooy Cardinal Bergoglio na naging si Pope Francis, hindi naman po siya nababanggit na papabile o kaya frontrunner. Pero siya po ay nahalal na bagong Santo Papa between the 4th and 5th ballot. So talagang hindi natin malalaman, walang katiyakan hanggat sa lumabas na mula sa central balcony o balkonahe ng St. Peter's Basilica ang bagong Santo Papa. At ang nakikita po natin ngayon, yung formation dyan po sa harap ng balkonahe, ito po ay hudyat na nalalapit na ang paglalabas ng Santo Papa. Kaya naman hindi natin maikakaila, no, yung galak, yung pananabik ng mga deboto, mga pilgrim, lahat na nariyan po sa labas ng St. Peter's Basilica at nag-aabang sa St. Peter's Square. At gaya po ng sinabi natin, umabot po ng 2 araw itong Papal Conclave na ito. Ito pong Papal Conclave, ito po yung proseso o yung pagsasama-sama ng mga Cardinal Elector para bumoto sa bagong Santo Papa. At ang mga salitang Papal Conclave, mula po yan sa mga salitang Latin na cum, nang ibig sabihin ay with, o together, o magkasama. At clavis naman, ang ibig sabihin ay key, o susi, na kapag pinagsama ay nangangahulugang with a key. Ang kasalukuyang proseso ng Papal Conclave po, na-establish po yan ni Pope Gregory X noong 1274. Ang unang opisyal ng conclave, isinagawa po sa Arezzo, Tuscany noong 1276, kung kailan na-elect naman si Innocent V.
1620 man o 1621 nang simula ng requirement para sa secret and written ballots. At matapos ang World War II, ipinatupad noong 1945 ang bagong patakaran na sa oras na bakante ang Holy See, tanging ang Camerlengo Penitentiary at Vicar of Rome ang mamamahala. Kalaunan, mga kardinal na may edad 79 pababa ang maaari na lamang bumoto. Ang unang conclave na isinagawa sa Sistine Chapel ay noong 1492. Pero hindi ito ginawa parati sa Sistine Chapel sa mga sumunod na taon. Minsan po, sa labas pa rin ito ng Italia, isinasagawa. At mula 1878, nang maging fixed place na ang Sistine Chapel para sa conclave. Yan po ang naging patakaran na hanggang sa mga panahong ito. Mga kapuso, balikan po natin si Connie Sison na nariyan pa rin sa Vatican City. Connie? Yes, Pia. Kung napakalapit ko ngayon sa ating monitor dyan, yung mukha mo, it's because talagang ganito kasiksikan ngayon sa aking paligid. Gusto natin ipakita lang yung ating view dito, viewpoint natin. Halos talagang wala na akong makita kung ano yung mga pwedeng nangyayari doon sa may bandang area pa na yun. Kasi talagang unang-una ang tatangkad nila. Pero at the same time, alam din natin na nagkakaroon na ngayon ng pagkapapalakpakan doon, konting parade na ng mga guards doon. Nakikita natin dito at least merong monitor para talagang makita, more or less, even yung mga naririto, dito sa may mga area na medyo malayo-layo na, doon sa mismong gitnang bahagi ng St. Basilica Square. Yes. Naku, Connie, talagang medyo dehado tayong dalawa, kapag ganyang siksikan at matatangkad ang nasa paligid. Pero alam natin na ikaw ay bibiyayaan ng Espiritu Santo na nga magandang view mamaya ng ating bagong Santo Papa. Pero, Connie, dun sa pagsiksik mo ba dyan, may mga nakita ka na ba na mga iba pang mga Pilipino? Kanina nakausap namin si Andy, meron daw siyang mga mangilang-ilang katabi na Pilipino din. Well, sa ngayon ay wala akong makitang Pilipino dito sa area ko, except of course, yung mga na-interview na natin kanina, prior of course dito sa paglabas ng puting uso. At talagang, alam mo yung kanilang parating sinasabi, lalong-lalo na yung mga nakatira dito, na hindi nila papalampasin. Yung mga pagkakataon, siyempre, na mga tulad dito, dahil sabi nga historic ito, una sa kanila, at saka ito yung nagbibigay sa kanila daw ng hope, ng pagbibigay ng parang gabay, di ba, sa kanilang pananampalataya. Kasi ito nga yung panahon, lalong-lalo na, Pia, alam naman natin na ang daming mga haters, di ba? Nawawala na yung mga basic values ng simbahan na itinuturo ng Biblia. Kaya naman, pag may mga ganitong klase ng pagtitipon, Pia, ay ito yung nagsisimbolo ng pagkakaisa-sala doon sa paraan para makapamuhay ng Christian life, sabi niya, ng totoo at walang bakit ng kahit na anong galit sa puso. At yan ang parating nga sinire-remind ng mga pari na nakausap natin kanina. Hindi importante ang lahi ng magiging bagong Santo Papa, Pia, Pero, alam mo, ang maganda daw dapat yung magpapalit na Santo Papa, sabi nila, ay nakatuon unang-una sa lahat sa Diyos. Yung sa value na talagang itinuro ng Panginoon, na pangalagaan, unang-una sa lahat, yung pinakamahihirap, pinakawalang kalaban-laban, kumbaga, sa lipunan. At yan ang goal naman ever since ng simbahan. At kung meron man mga panahon, sabi nga, na parang tila na walay dun sa values na yun, ang ilan sa mga simbahan sa iba't ibang mundo, kaya nagkaroon ng pagtiwalig yung ilang sa mga miyembro or mga Katoliko na deboto. Ngayon, sabi nga na mga pare, ang panahon ng pagbabago. Dapat daw parating ready ang pagbabago sa bawat pagkakataon at maki-adapt, kumbaga, makisabay sa panahon para hindi mawala ang simbahang Katolika doon sa pinaka-basic na itinuturo ng Biblia o ng salita ng Diyos, which is love. Of course, kasama dyan ang justice, dahil hindi naman daw sila ngayon, lalong-lalo na magbubulag-bulagan na may mga problema rin ang simbahang Katolika na kailangan din nilang i-address. At yan ay pinaglalaban din ni
Pope Francis, no, na mayapa nga siya, talagang pinaglalaban niya ang mga mahihirap. At sabi niya nga, Pia, di ba si Pope Francis, sabi niya, talagang hiling niya nung sa pagkakatalaga niya, noong unang-una pa lang ang nasabi niya, sana ang kanyang breakdown ay magkaroon ng simbahan at para sa Manila. Yan ang goal. Pero, siyempre, sabi nga nung iba pang ating mga pare na nakulit, hindi naman pa pwede na ibase lamang doon kay Pope Francis, yung mga reforms. Hindi, siyempre, ang dapat talagang nagiging gabay ng simbahang Katolika ay yung mismong Holy Spirit, banal na Espiritu Santo na gagabay para sa ikabubuti ng mga flock, no? Yung mga nasasakupan, mga deboto, mga mananampalataya ng simbahang Katolika. Yeah. Connie, nabanggit mo yung mga isyong kinakaharap ngayon ng ating simbahan. Inaasahan ba natin na matatalakay na ito sa unang urbi at orbi ng bagong Santo Papa? Yun ang hindi natin alam, Pia, pa, no? Sabi nga, kahit sila, wala namang idea kung ano talaga. Pero ang Orbi at Orbi more on na talagang blessing yan para sa mga nanditong mananampalataya, diba? Para dun sa bagong magiging Santo Papa, ito na nga, lalabas anytime. Sinaabangan dito ng mga, ito makikita natin talagang thousands of people siguro na kung aking tatantsahin, pero sabi ng police ay nasa 250,000. Doon pa lang kasi sa may area ng pinaka-main na area ng St. Peter's Square, no? Which actually ang kapasidad doon ay nasa 300,000. Pero iya talagang itong kapasidad na nakikita natin, lagpas-lagpas na dahil hindi na ito parte basta ng St. Peter's Square, no? Ito yung nasa kalsada na at ito dulot-dulo na, no? Makikita, matatanaw pa natin na may tao na sinatry pumasok pa rin. Pero wala nang galawan, Pia. Papakita ko lang kung yung mamarapatin. Paano ka makakagalaw at makakausad? Papunta doon sa gitna, di ba? Ganyang karami o dulot-dulo na ng kalsadang ito papasok ng St. Peter's Square at Basilica. Pakita natin itong St. Peter's Basilica. Nakikita niyo ba? Ayan na, di ba? Hanggang na doon sa mga balkonahe na doon naman yung mga pilgrims siya. Kaya wala talagang usad na. Hindi na kami makakausad from where we are at, Pia. Pero siyempre, ang gusto lang naman natin dito ay to make sure na maibalita natin sa inyo lahat. Dahil ang ganda naman din ng setup, alam ng, of course, ng Simbahang Katolika na magkakaroon ng ganito karami na pupunta para saksihan niya itong paglabas mamaya-maya ng bagong Santo Papa dyan sa central balcony ng St. Peter's Basilica, no? At kaya itong mga panahon na ito, Pia, parang ang gusto lamang din siguro natin maipakita yung maganda, no, na may magkakaisa ngayon. Nakikita lahat ng ngiti, di ba? Parang maiba naman sa usual, siguro na parang, di ba, nawawala na nga sabi, di ba, doon sa pinaka-value na itinuturo ng simbahan. Pero ngayon, nararamdaman, nakikita, naririnig ang saya, tuwa ng puso ng bawat mananampalataya Katoliko dito. Yeah. Napakaganda ng ipinunto mo, Connie, no, na hindi lang din naman kasi mga Katoliko ang nag-aabang dyan sa labas ng St. Peter's Square or sa labas ng St. Peter's Basilica. Lahat tayo kasi nag-aabang kung sino magiging bagong leader ng Simbahang Katolika dahil may impact din ito, no? May epekto din ito sa ating mundo, sa mga ibang bansa. Connie, babalikan ko lang, no, yung kay Pope Francis noon, nung siya ay lumabas mula doon sa balkonahe, gabi na yun o madaling araw ba yun? Kasi madilim. Pero ito, maliwanag at maganda ang panahon. May chance ba, Connie, na pagkalabas doon sa balkonahe ay bababa ang Santo Papa? Ang bagong Santo Papa? Bababa doon ang talagang tradition is really pagkatapos na ma-announce, di ba? Itong kanyang sinasabi nga na sa napili bilang hahalal bilang bagong Santo Papa, pupunta muna siya, Pia, doon sa antechamber room na kung tawagin ay the crying room o Strada delle Lacrimae. No, ang ibig sabihin, the crying room. Bakit? Dahil itong maliit na kwarto na ito
dito naman siya tatanungin kung i-accept ba niya yung responsibilidad na maging pinuno ng Simbahang Katolika, the Supreme Pontiff of the Roman Catholic Church. At pag umuo siya, siyempre, yan na, bibigyan na siya ng kasuotan ng Papa. Meron inihanda doon sa loob ng ating chamber room na yun, Pia, na 3 klase o 3 sizes ng kasuotan ng Santo Papa. May small, may medium, may large. Bakit? Kasi hindi naman alam yung build, di ba, ng magiging Santo Papa. At kung susuotin niya yon, mamimili siya kung small, medium, or large. Pero sa kaso ni Pope Francis, hindi siya nagpasuot nun no? Nanatili lamang siya kung ano yung suot niya bilang ordinaryong kardinal. Tapos pati yung sapatos na pula na normal na sinusuot at binibigay sa Santo Papa, hindi niya rin kinuha at nanatili lamang sa doon sa kung anong suot man niya na sapatos na luma, na itim, no? So, saan sabayanan natin kung magiging ganun din ba ang practice o susuotin ba yung tradisyon itong magiging susunod na Santo Papa? Pero kung tinatanong mo kung lalabas doon sa balkonahe for sure, pero kung bababa, hindi natin na yan malalaman. Connie, nakikiisa sa inyo ang panahon sa mga oras na ito, no? Dahil kahapon umulan. So, parang, kumbaga para alam, no? Na, lalabas na kasi ang bagong Santo Papa at mas maganda ang panahon ngayong araw na ito. Tama, oo nga naman. This is such a blessing, sabi nga naman naririnig natin dito sa ating paligid, no, na hindi umulan. In fact, kanina medyo umambon-ambon na madaling araw hanggang sa mga ng alas 7 at 8 yung umaga. Pero alam mo, sabi ko nga ang ating lamig ng panahon dito, tamang-tama lang din. Alam mo, Pia, 6:53 na dito. Pero ang liwanag, di ba? Gano'n naman dito sa Europa, di ba? Maliwanag kahit gabi na. At itong ganitong klase ng liwanag, nananatili yan until mga 8 p.m. Pagsapit ng 9, saka lang bumibili. Yun. Pero as to the weather here, tamang-tama 20 degrees Celsius, parang aircon lang, pero malamig-lamig dahil may hangin. Kahit nasiksikan, wala naman akong nakikitang nahihimatay. Lahat pa rin nakangiti. At bawat pagtutok dito sa live screen, ng LED screen dito, ng ating mga nakikita at least sa paligid, natatanaw natin, alam mo, namamangha rin sila di ba? Kasi parang gusto-gusto nilang umusad pero talagang no way out, kumbaga. Nandito na kami. At mananatili hanggang paglabas na ng Santo Papa. Yeah. At Connie, nakikita namin, parang wala namang nagre-reklamo. Na sila ay naghihintay dyan dahil napakasaya nila habang naghihintay. Oo, actually, totoo yan. Sabi ko nga, di ba, naka-jacket naman yung karamihan sa kanila. Malamig naman parang aircon. Sabi ko nga, wala naman din nakikita tayong naiinit sa reklamo. Sabi ko nga, perfect description. Everybody's happy, high spirit, parang lahat excited, malaman kung sino ang susunod na magiging leader ng Simbahang Katolika. At hopefully, ito nga, na leader, sabi nga nila, ay makarelate sila. Sabi gano'n, nung ilan sa mga nakausap natin, sana makarelate sila doon sa bagong Santo Papa, hindi maging malayo, maging mas, kumbaga, approachable in the sense that makikita yung mga tunay na ihinaing at problema na kinakaharap ng pananampalataya, lalo na sa mga Katoliko. Yeah. Connie, nakita natin habang ikaw ay nagre-report, may nakita tayong mga madre na may hawak na watawat ng Pilipinas, nakakatuwa at sila ay may bitbit dyan at sila ay kumbaga parang kinatawa na rin natin, Connie, sa pag-aabang sa ating bagong Santo Papa. Pero, alam mo, go ahead, Tia. Dahil alam natin, Connie, di ba, leading up to the conclave, ang daming mga naging report, mga diskusyon sa mga papabili. At alam natin na ang CBCP na mismo nakiusap sa atin na wag na tayong mag-speculate dahil talagang tayo ay naghihintay. So, parang nakikita rin natin yon sa mga deboto at yung mga nag-aabang dyan sa labas ng St. Peter's Square at St. Peter's Basilica. Nire-respeto nila ito. Oo, alam mo, sabi nga, kanina pa nag-uusap-usap din tayo, tinatanong kung every time nakakita tayo na may hawak ng flag, parati kong tinatanong, do you have a cardinal na nagre-represent ng country, di ba? May iba, merong sinasabi na oo, pero yung iba talaga nagdadala lang ng flag nila, no? Yung atin naman, di ba 3 na cardinal ang nandoon kabilang sa ating cardinal elector, tama, di ba? So, kanina, meron tayong pagkakataon na makausap si Father, no, na CBCP,
At sinabi nga niya sa akin na hindi dapat tayo nakatuon. Although very proud sila, syempre. Every time naririnig ang pangalan ng ilang mga kardinal, di ba, na sinasabi na baka, pero sabi niya, huwag daw doon tumuon. Kung hindi, huwag din sa personalidad na parang dahil popular lang. No? Hindi dapat yung mismong tao ang tinitignan, kundi dapat pagdasal natin, no? Na talagang magabayan ng banal na Espiritu Santo ang magiging susunod na Santo Papa. Kasi malaking impact kung ano yung mga reforms na magaganda para sa Katoliko o sa mga mananampalataya, di ba, ay talagang maibigay ng hindi detached. Sabi nga niya, hindi detached sa ano yung tunay na pangangailangan. Marami ang nagsasabi na at least dito na naririnig natin, sana yung magiging Santo Papa, maging ano siya, hindi detached doon sa mga issues na kinakaharap niya ng simbahang Katolika. Pati na rin, siyempre, on a personal level, may kanya-kanya sila di ba? Na mga pinagdadaanan. At nagiging source, sabi nga nila, ng inspirasyon. Diba, pag nakikita nila na yung mga reforms hindi na papatupad, alam mo, yung isa sa mga nakikita nga natin na habang nagko-cover tayo dito, yung issue no, ng Vatican City at ng Rome, Italy. Dahil alam naman natin, linya lang, di ba? Literal, linya lang ang pagitan nito in terms of yung nasasakupan nila. So, may mga reforms, kinakatakot yung silang mga migrants at homeless na pinatuloy at sinupop ni Yumaong Pope Francis sa Vatican City, di ba? Pero ngayon, sabi nga nangangamba sila, yung ilan at least nakausap natin, and they're hoping that it's God's will that will be done, sabi nga isa. Pero sabi niya, sana huwag sila makalimutan ng bagong Santo Papa. Napakaganda at nakakaiyak kung ating isipin, di ba? Dahil talagang gusto ng lahat, siyempre, na meron tayong heart, di ba? Para doon sa pinaka-nangangailangan na kapwa natin. At hindi ito dapat lang nanggagaling sa utos ng Santo Papa, kundi sa bawat isa daw, sa puso dapat nanggagaling yun, bawat isa sa atin. Na huwag tayong maging manhid sa pangangailangan ng iba, huwag tayo masyado maging makasarili. Dahil sabi nga ng isang pare, nako, sa mga age of technology ngayon na puro selfie, alam mo na daw na yun na yung tawag no, sa mga iba na talagang puro sarili lang ang nahihigitan. Kaya sana daw sa pagkakataon nito na nagkabuklod-buklod muli dahil sa pagkakaroon ng bagong Santo Papa, manatili yung man for others, sabi nga nila, di ba? Bawat isa sa atin. Connie, alam natin na ito ay ikalawang araw pa lamang ng Papal Conclave. Maituturing ba ito na isa sa mga mabilis na conclave? Sa isang report mo kanina, di ba, sinabi mo na ang pinakamatagal umabot ng mahigit 1,000 araw. Yes, tama. 3 years. No, ito yung panahon, 12th century pa yan. Kaya, sabi nga, ito yung kay Pope Clement, no? Tapos palipat naman kay Pope Gregory III. So, 3 taon ang inabot niya, hindi yun biro, di ba? Pero ito naman, 12th century pa. Pero in the modern days or modern times, sabi nga, di ba, talagang usual, at least for Pope Benedict at Pope Francis, parehong within 2 days. So, pareho lang sa ngayon. Alright, Connie, maraming salamat sa iyong mga naging update dyan at marami ka pang magiging update. Babalikan ka namin mamaya, Connie. Pansamantala muna kami lilipat sa ibang pwesto dahil alam natin na kasama rin natin si Pia Gonzalez Abucay. Nakukuha tayo ng update mula sa kanya. Thank you very much, Connie. Si GMA Integrated News Stringer, Pia Abucay, ay nasa St. Peter's Square. Pia, nasang pwesto ka? Ano yung nasa vantage point mo? Pia, ako, nasa gitna mismo ako ng St. Peter's Square. At nakakatawang makita dahil kung ano yung sinumulan talaga ni Pope Francis. Kasi ang dumadagsa dito, hindi puro middle ages, no? Hindi kabataan. Tatakbo para gustong makakuha ng magandang pwesto para masilayan yung bagong Pope. Di ba, natatandaan natin sa mga general congregation na ginawa ng mga kardinal,
talagang pinag-usapan nilang mabuti yung youth, no? Yung mga kabataan at kung paano ano ang magiging role ng simbahan sa makabagong panahon, no? Sa mga makabagong teknolohiya na mayroon tayo. Pero eto na, nandito yung mga kabataan na talagang dumadaloy na parang tubig ng dagat yung pagdating ng mga tao. Talagang ang dami-dami ng tao dito. Ang mga kababayan nating Pilipino, hindi mo na sila ma-identify kung nasaan kasi bawat sulok, lahat may flag pero karamihan ay may dalang Philippine flag. So talagang ramdam ko yung emosyon ng mga tao, mapamabata, mapamatanda, mapama-religious, talagang tuwang-tuwa sa pagkakaroon ng Habemos Papam na yan, na namin marinig dito. Grabe, na makita ang usok, na makita yung usok. Oo. Pia, nabanggit mo no, na napakaraming kabataan na nandyan ngayon at alam natin na noong nakaraang linggo, or actually, hindi noong nakaraang linggo, about 2 weeks ago, nung mismong araw ng libing ni Pope Francis, yun dapat ang nakatakdang araw ng kanonisasyon ni Blessed Carlo Acutis. So marami ang nagsabi na parang nagkataon talaga no, na napakaraming kabataan na naroon dapat para doon sa kanonisasyon at parang hanggang ngayon ay talagang sila ay kumakatawan sa malaking bahagi ng simbahan sa pag-aabang ng ating bagong Santo Papa. Yung nabanggit mo rin yung mga nakita mong watawat, lahat sila may bitbit na watawat. Hindi na namin makilala lahat ng mga watawat. Ang nakita ko Pilipinas, Amerika, Brazil. Ano pa ba yung ibang mga hawak nila dyan, Pia? Lahat, para talaga siyang reunion of all nations, no? Na kasi hindi mo from Europe, from US, from Asia, no? Kasi yung iba, medyo maliit lang yung dalang flag nila. Sa higpit ng security, hindi talaga madaling magpas yung laking flag. So talaga, yung iba, ayun, nakikita natin ngayon sa screen, malaking flag ng Philippine flag ngayon, so nagkakaway yung ating mga kababayan. Talagang buong mundo na yung maliit, so na chin, na Sistine Chapel, talagang sinutug ng buong mundo. Currently, dito ngayon sa loob ng St. Peter's Square. Actually, mayat-maya nga, Pia, may nakikita tayong watawat ng Pilipinas. So talagang very well represented ang ating bansa dyan sa labas ng St. Peter's Basilica. At nakita rin natin, Pia, hindi lang kabataan, mga teenager, kundi may mga maliliit na bata, may mga baby. Sila ba'y umaasa na mababasbasan din ng bagong Santo Papa? Mababasbasan din ng Santo Padre. Kasi alam naman natin na si Pope Francis, pagka nakakakita ng bata, talagang pinipilit ng mablesan ng mga to. So, syempre, since makasaysayan nga tong araw na to para sa atin, yung mga pamilya, hindi na tirik ang araw, nakakaawang tingnan yung mga bata kasi sobrang init, pero hindi ka nakakatuwa dahil kahit pa ganun ka-init ang sikat ng araw, nandito pa rin sila at naghihintay kasi wala namang exempted, no? Walang upuan. Lahat kami nakatayo, walang bubong. So, tirik ang araw ngayon, medyo malilim na, pero eto, sama-sama talaga. Yung ibang families, dala pa rin nila ang kanilang mga pets. No? Kaya nakakatuwa talagang gusto nating ipabless ang buong sambayanan. Hindi lang ang ating family, but talagang buong sambayanan at ang buong mundo. No? At Pia, nakikita rin natin na may ibang mga pare at mukhang may ibang mga opisyal pa rin ng simbahan na nariyan rin no, sa St. Peter's Square. Yung mga cardinal elector ba na kasama doon sa conclave, kapag lumabas na sa balkonahe ang Santo Papa, alam natin kung saan mag-aabang o maghihintay yung ibang cardinal elector? Actually, yan ay mga impormasyon na hindi nila binigay sa atin. Ang sinabi lang sa atin during the press briefing, after ng smoke, no, ng white smoke, pagtatagal ng halos umigit kumulang 1 oras dahil ang mga cardinal electors ay bigyan ng pagkakataon na makausap din ang bagong halal na Santo Padre. At siguradong sila ay magkakasama. Nakita ko ngayon dito sa screen, nandito rin ang mayor ng Roma. No? Nandun na siya sa harapan
At ibig sabihin kasi ang talagang ang mga opisyales, hindi lamang ng simbahan, kundi ang gobyerno ng Italia ay nandito na rin, well represented na rin dito sa Piazza San Pietro o St. Peter's Square. Pia, may mga nakalatag na rin ba na ibang aktibidad na aasahan natin sa pagtatapos ng conclave? Halimbawa bukas, alam ba natin kung anong magiging agenda ng bagong Santo Papa? Alam natin na magkakaroon ng misa, no? At for sure magkakaroon din ng tinatawag na insediamento kasi ang bagong halal na Papa ay siya rin ang Bishop of Rome, no? At ang kanyang sede or kanyang seat talaga ay ang Lateran Church, Basilica, ang St. John Lateran Basilica. So, malalaman natin ngayon ang mga sunod-sunod na aktibidad na gagawin ng ating Santo Padre. Siyempre, inaasahan natin ang kanyang unang misa, ang unang Sunday Mass, at saka ang kanyang unang Angelus, no? Ang kanyang unang pagsilip sa bintana na karaniwang ating inaabangan, ano, tuwing alas 12 ng tanghali ng araw ng linggo. Iyan ang mga siguradong susunod na mga aktibidad na ating babantayan dito mismo sa Vatican, dito sa San Pietro, sa Piazza San Pietro o St. Peter's Square. Alright, Pia, halos isang oras na rin ata, no? Mula nang lumabas yung puting usok mula doon sa chimney ng Sistine Chapel. Yes. Wala akong eksaktong Yes. bilang, pero humigit kumulang isang oras na yon, no? So, any moment now, inaasahan na natin yung paglabas niya. Para doon sa Yung ating mga paglabas, kapuso na ngayon pa lamang nakapagbukas, no, ng kanilang mga telebisyon, na nakasama sa ating live stream, pwede mo bang sabihin ulit sa amin, Pia, kung ano yung magiging step-by-step process kapag nakalabas na ang Santo Papa or kapag ipapakilala na ang bagong Santo Papa? Sinong unang lalabas mula sa balkonahe? Ang lalabas sa balkonahe ay yung si Cardinal Parolin, dahil siya ang head, no, ng mga cardinal electors, no. At since alam naman natin na isa rin sa papabili si Cardinal Parolin, hindi natin alam kung sino ang posibleng mag-declare nito, no, o mag-anunsyo kung sino man ang na-elect, no, o nahalal na Santo Padre. So, syempre, yan ang inaantabayanan natin dahil lalabas mismo siya dito sila sa balkonahe na may kurtinang pula, no? Dito sa harapan na nakikita. Pia, may makikita ba tayong mga senyales na malapit ng buksan ang balkonahe o ang pinto ng balkonahe? May tutugtog ba? Or maririnig ba natin muli yung mga kampana? Posibleng marinig natin ang mga kampana at dito nga ay handang-handa na, no, sa mga oras na ito dahil ang State Guard ay nakapagmarcha na magmula sa likod papuntang altar, no, papuntang harapan ng Peter's Basilica. So handang-handa na talaga rito lahat. Ang inaantay na lang natin ay ang pagsilip sa bintana ng kung sino man ang mag-aanunsyo sa puntong ito ng bagong Santo Padre. At kanina actually, Pia, habang ikaw ay nagre-report o nag-uulat, nakita natin, no, doon sa video na may mga tumatakbo pa rin papasok ng St. Peter's Square. Makakahanap pa ba sila ng pwesto dyan? Alam mo, crowded na dito sa loob. Crowded na. Kasi ang estimation ng Italian Police, posibleng umabot sa 250,000 ang tao ngayong araw na ito. Ibig sabihin, mapupuno ang buong St. Peter's Square. At hindi lang yon, pati yung principal street na patungo dito sa St. Peter's Basilica. Yun yung tinatawag na Via della Conciliazione. Inaasahan natin mapupuno talaga ito ng tao. Dahil tulad ng sinabi mo, patakbo pa talaga, Pia, ang pagpasok ng mga tao sa pananabik na marinig, ano, yung anunsyo ngayon kung sino man ang bagong leader ng simbahang Katolika.
At historically, Pia, gaano ba kahaba ang unang talumpati, ang mensahe, ang urbi at orbi ng bagong Santo Papa? Inaasahan ding magtatagal yan ng more or less 1 oras hanggang halos 2 oras. Mhm. Pwedeng umabot ng 2 oras. At kapag ganoon, Pia, ang ginagamit na wika ng bagong Santo Papa ay Italiano, tama ba? Italian, yes. Alright. Italian. Alright, so Pia, ngayon nakikita rin natin kung gaano ka excited yung mga tao, yung mga deboto na nag-aabang dyan. Walang kapaguran sa kanilang pagkaway. May mga nakikita ba sila sa mga live screen? Marami ba yung nakapwesto? Para lang matiyak, no, na kapag lumabas ang bagong Santo Papa, makikita nila, masisilayan nila, at maririnig nila kung ano ang kanyang sinasabi. Actually, dito sa plaza, mayroong 2 screen. Ayan na, narinig mo na. Ito na. Ito na sa mga oras na ito. Nagbukas na ang pintana. Nakikita. Nagbukas na ang pintana at ito na, makikita na natin. Maririnig na natin kung sino ang idedeklarang bagong Santo Padre. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem 14.
Mga kapuso, eto na po, nai-anunsyo na ang ating bagong Santo Papa, si Cardinal Robert Francis Prevost ng Amerika. Hindi pa po natin alam kung ano ang napili niyang pangalan bilang bagong halal na Santo Papa at hinihintay po natin ang kanyang paglabas. Although ang narinig natin ay Pope Leo IV, ang 14th, Pope Leo XIV ang itatawag kay Cardinal Robert Francis Prevost. Yan po ang napili niyang pangalan bilang bagong Santo Papa at inaabangan natin ang kanyang paglabas. Siya na po, si Pope Leo XIV ang ating ika-267 Santo Papa, unang Santo Papa na galing po sa Amerika. At mga kapuso, isa po siya sa mga pangalang nabanggit na papabili bago po napili dito sa ating Papal Conclave. At bago po siya naging Santo Papa, bago siya naihalal bilang bagong Santo Papa sa ating Papal Conclave, siya po ang naging pinuno ng Dicastery of Bishops. Siya po ay isa po sa mga obispo o kardinal na galing po mula sa Amerika. Sabi po nila na tinawag po siyang centrist yet progressive sa kanyang mga pananaw at sa kanyang mga naging ideolohiya bago po siya naghalal bilang bagong Santo Papa. At sabi po nila na marami sa kanyang mga pananaw o pag-iisip ay sang-ayon doon kay Pope Francis. At si Pope Leo XIV ay ipinanak noong 1955. So siya po ay nag-aral sa Catholic Theological Union of Chicago. Doon po niya natapos ang kanyang pag-aaral ng theology. At kung siya po ay ipinanak noong 1955, siya po ngayon ay magiging 70. Tama po ba ang aking mathematics, ang aking computation sa edad ni Pope Leo XIV? Tama po, siya po ay turning 70 years old ngayon pong September. So isa po siya sa mga mas batang kardinal na naging bahagi o nakilahok dito sa ating Papal Conclave. Nakita po natin kanina sa ating live feed yung ilan sa mga deboto Katolikong Amerikano na may hawak na US flag, American flag, at ito ay kanilang iwinawagayway habang sila po ay nagbubunyi at nag-aabang sa paglabas ng ating bagong Santo Papa, si Pope Leo XIV. At marami po ang nag-aabang kung ano ang magiging mga bagong polisiya or parehong polisiya ng simbahang Katolika ngayon na siya po ay napili bilang bagong Santo Papa. At ito na po siya, mga kapuso.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme
verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis,
beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Mga kapuso, muli Habemus Papam, si Pope Leo XIV, ang ating bagong Santo Papa, at sa kanyang mensahe sa mga nag-aabang sa labas ng St. Peter's Basilica, inulit po ni Pope Leo XIV na ang nais niya ay ang isang simbahang nagkakaisa, a church that builds bridges, at hinikayat niya ang mga deboto na manalangin sa Birheng Maria at humingi siya ng tulong sa Birheng Maria sa kanyang bagong misyon. At humiling din siya na tayo ay maging isang simbahan na nagpapakita ng pagkakawang gawa, a church that is charitable. Mga kapuso, maraming salamat po sa pagsama po sa amin dito sa ating special coverage sa paghirang sa bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV.
Ako po si Pia Arcangel. Tutukan po ang iba pang updates ugnay sa Bagong Santo Papa sa GMA News Online at GMA Integrated News Programs. Magandang umaga po. Ave News Papa.